Let's begin. Essential truths which must be believed if we are to accept a man as a brother in Christ. Number 1, he must believe that Jesus Christ is the Son of the living God. Sa Matthew chapter 16, di ba? Verse 16 ba yun? Flesh and blood has not revealed this unto thee, sabi ni Peter. Who do men say that I am? Sabi ni Peter, thou art the Christ, the Son of the living God. Yun. So, tama yung declaration ni Peter. Si Paul din, ganun, meron din siyang declaration that he is the Son of God. Jesus Christ is the Son of God. So, importante na maniwala, no? Sa 1 John, meron din ganung verse, sabi, who is the Antichrist but he that denieth that Jesus is come in the flesh? He that denieth that the Father and the Son is not of God. He is not of God. So, importante yun, ano? He should not deny the Father and the Son. He should accept the Son of God, the Son of the living God, Jesus Christ, sent of God. Importante yun. That is called the person of Christ. Sa gospel, importante, sino yung Savior mo? Kasi kung ang Savior mo, tao lang, hindi pwedeng Savior yun. Dahil ang tao ay hindi pwedeng tagapagligtas. Kailangan mo ng God-man para maging valid yung dugo niya na precious blood. The blood that can save all your sins, that can pay for all your sins. Yun ang importance that Christ is the Son of the living God. Unique. Hindi kagaya din natin. Tayo, sons of God. Diba? Sa John 1:12, diba? We are called, ano sabi ng John 1:12? To them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. So we are the sons of God. We are given the authority, the power to become the sons of God. But not in the same manner as the only begotten Son of God. So, Jesus Christ is the only begotten Son of God. Kaiba yun. He was with the Father in the beginning. Tayo, we are not with the Father from the beginning. Kaya importante yung sa salvation na maintindihan ng isang tao, sino ba yung Kristong pinaniniwalaan mo? Essential yan. No? Hindi lang virgin birth. Kasi sa Quran, virgin birth eh. Pero hindi Son of God. Diba? Yung ibang Christians, hindi naniniwala sa virgin birth. Pero mas talo pa sila ng Islam. Naniniwala sa virgin birth. Nakalagay yun sa Surat Maryam. No? That he is born of a virgin. Kaya lang, hindi siya Son of God. He is a son of Maryam. See? So, hindi porket naniwala sa virgin birth, naniniwala na that Jesus Christ is the Son of God. Kaya mas importante, central to our doctrine, Jesus Christ is the Son of God, the Son of the living God, and therefore God, the Son. Okay? Pag hindi naniwala dyan, kahit anong paliwanag mo, hindi maniwala, kahit anong verse bato mo, hindi maniwala, sorry hindi kita matatanggap na kapatid. Hindi pa. Maybe later. Pag natutunan mo na yan. Pag natanggap mo na yan. Kasi sasabihin niya, pareho lang kami na Son of God. Siya, only begotten. Ako, appointed. Diba? Yun ang delikado ron eh. So, number 2, there are 3 that were recorded in heaven. So, he must believe in the 3 in 1. So, papaliwanag din natin yan, ano? Hindi po pwedeng
ituring natin na kapatid sa Panginoon ang isang tao na hindi naniniwala sa Trinity or hindi tumatanggap ng Trinity. Essential yan. Naniniwala na God is manifesting in Oo. God the Father, manifesting as the Son, as the Holy Spirit. Trinity yun. Ang tawag doon, modalism. Modalism. Oo. Yung mode. Nagbabago siya ng mode. So, during creation, He is in the Father mode. During the incarnation, He is the Son of God mode. Parang may switch. No? Nagbabago ng role. Pero siya rin yun. Oneness nga. Yun yung oneness. Si Kibuloy, oneness. Si Almeida, oneness. No? Maraming mga oneness. Hindi natin matatanggap na kapatid sa Panginoon ang mga oneness. Kahit sabihin pa nilang salvation by grace through faith alone. Bible alone. Pag oneness, hindi kapatid sa Panginoon yan. Kulto yan. Mali ang intindi nila sa nature of God. Central yan sa doktrina ng Kristiyano, sa doktrina ng totoo. Sa true doctrines of the Lord God. That is in the center. So if you deny the center, you are not in the center. You are a cult. Okay? So we believe that there are three that were recorded in heaven, and these three are one. The Father, the Word, and the Spirit. It's all over the Bible. Ngayon tayo, naniniwala tayo sa Trinity not because of tradition. Not because it is church doctrine. But because it is what the Bible teaches. Kung tinuro ng Bible na one, hindi three, only one, dun tayo. One. Hindi natin i-insist yung 3 in 1. Kaso tinuturo ng Bible, kahit saan ka magbasa tungkol dyan, tinuturo yung these 3 are one. Tinuturo yung tri-unity of God. Kaya, hindi natin pwedeng i-deny yung tri-unity of God. Because it is basic Bible doctrine. Essential yan. Right? Next essential is the substitutionary death of Christ. Ang hindi naniniwala that Christ died for the just for the unjust, ay hindi ligtas. Hindi natin matatanggap na kapatid sa Panginoon yung hindi naniniwala sa tinatawag na penal substitution. Alam niyo yung penal substitution? Ano yung penal? P-E-N-A-L. Penal. Ano yung penal colony? Revised Penal Code. Penal colony, prison. Penal Code is the book which states all the crimes. So ano yung penal? The penalty, the violations, no? The things which are violations, the transgressions. Yan. So, pag sinabing penal substitution, yun yung ginawa ng ating Panginoon na lahat ng violation mo, sinagot niya. Yun yung substitute. Siya yung substitute. Ito nakalagay sa 1 Peter, no? Saan ba yun? 1 Peter 3:18. For Christ also had once suffered for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Yung substitution. The just, siya yun. The unjust, tayo yun. Ako yun. No? So, he suffered. Why did He suffer? For His own sin? No. He suffered for my sin. The just for the unjust. That He might bring us to God. Para ka makalapit sa Diyos, para ka maligtas, kailangan merong mag-suffer
para sa iyong kasalanan. Okay? So that is clear in the Bible. It's all over. Substitute. He is our Redeemer. He is our ransom. He is our ano pa ba? He is the offering for sin. Okay, so importante yan. Essential yan. Christ died as a substitute of sinners. Like you, like me. Now, we always make it personal. Sa Bible, general. Christ died for sinners, of whom I am chief. Di ba? Sabi ni Paul. So, pinersonal ni Paul. Kaya personal ang salvation eh. Hindi general lang. Hindi church lang ang isa-save. Personal. Bawat tao na kung saan inisip ni Kristo nung siya ay bago pa mamatay, iniisip na niya para kanino ako mamamatay. Nandun na yun. Kaya totoo ang atonement. Hindi general lang atonement na, mamamatay ako ha. Ngayon, bahala na kayo. Sino man ang palataya sa akin, aagos yung atonement sa inyo. Hindi ganun. When Christ died on the cross, meron talaga siyang mga tao na nasa isip na namamatay siya para dun sa tao na yun. So, successful siya sa atonement. Walang atonement na nasayang. Walang blood na nasayang. At walang nasa impyerno ngayon na namatay para si Kristo para sa kanya pero sabit siya kaya hindi pa rin siya naligtas ng dugo ni Kristo at nakamatayan ni Kristo. Kasi matigas ulo niya. Bayad na yun eh. Ba't napunta pa sa impyerno? Okay, so hindi naman yun, that's already limited atonement. That's not essential, no? Pero ang essential is that a person must believe that Christ died as his substitute. Importante yun. Yan ang malinaw sa scriptures. Another one, the literal resurrection of Christ from the dead. So, lahat ng totoong Kristiyano, center yan ng Christianity. No? That Christ died and was buried and rose again from the dead. 1 Corinthians 15. Diba? Yun yung He died according to the scriptures and that He rose again according to the scriptures. So, it was all literal. Yun ang gospel. Importanteng paniwalaan yan. Without the resurrection, then we are of all men most miserable. If Christ was not raised from the dead, we are of all men most miserable. Then those who are dead in Christ are died in vain. Sa 1 Corinthians 15. Kaya importante yan, essential yan. Kung hindi totoo ang resurrection, walang kwenta itong pinag-uusapan nating Christianity. Literal, ibig sabihin, totoong katawan niya, kasi may naniniwala dun sa tinatawag na phantom theory. No? Ano yung phantom theory? Hindi Spider-Man theory, phantom theory. Ano yung phantom theory? Multo. Na ang Panginoon ay namatay, pagkatapos, nung nabuhay siya, naging na siyang phantom. Naging na siyang parang multo na lang. Naging na lang siyang parang kaluluwa na lang. Hindi na literal na katawan niya yung nabuhay. Yun. Ba't naniniwala tayo literal? Kasi kumain. Nagpahawak. Sabi pa nga kay Mary, wag mo muna ako hawakan. I have not gone into my Father. No limit hunger eh. Touch me not. See? So, nahahawakan siya. He invited Thomas to hold him, touch him. Tapos kumain. Okay? So, importante na
yung katawan, kasi if he did not die, sabi, when we shall see him, we shall be like him. For we shall see him as he is. Pagka hindi totoo yung kanyang resurrection, hindi literal, ibig sabihin, hindi rin literal yung resurrection natin. Yung resurrection natin, phantom din. Oh. So, walang ano yun. Yung pagkakita ni Thomas sa kanya, yung may faith lang din. Sabi niya, touch my hands. Sabi niya, because a spirit has no flesh and bones. Parang gano'n, sinabi niya. Touch my hands. Hindi, sinabi niya lang, my Lord and my God. Lumuhod na siya, my Lord and my God. So, importante ang apat na yan. Trinity, Jesus Christ being the Son of the living God, the substitutionary death of Christ, the literal resurrection of Christ from the dead. Ano pa ba? Meron pa ba? That Christ freely saves souls by grace through faith and not of works. Yan yung mga importante, essential truths. So, makikita nyo, no? Number 1, pinaniniwalaan niya ng Catholic. Number 2, number 3, number 4. Number 5, hindi. Kita nyo? Common tayo sa 4 sa Catholic Church. Sa 5, hindi. Kaya, hindi natin sila kapatid sa Panginoon. Dahil sa number 5. Doon sa 1 to 5, yung oneness bagsak sa 2. Pareho tayo sa 1 hanggang 5, except number 2. Hindi sila kapatid sa Panginoon. See? So, meron pa ba kayong maidadagdag? O, bago tayo magdagdag, bawas. Pastor, nga pala ang author kanina si Augustine. Ba yung Hindi. Si Augustine, siya lang yung nagsabi nung kinote ko. Kasi si Augustine, yun yung bishop ng Catholic Church. Siya yung nag-isip, siya yung unang nagsabi ng in essentials, unity, in non-essentials, liberty, but in all things, charity. Kasi nabasa ko, Pastor, si Augustine, yun pala yung Correct. si Augustine. Na marami siyang inoppose na mga Donatist. Ang kalaban ni Augustine, mga Donatist sa Africa. Yun. Yung Donatist, yun yung mga Baptist. Okay? So, hindi natin tinatanggap na same church ang church ni Augustine. Siya ay Catholic. At lahat ng writings niya, may mga evidence tayo na siya ay talagang full version Catholic. Meron din siya mga tama, no, sa predestination. Yun, yung kinote natin, hindi naman masamang mag-quote kung tama naman. Yes, 1 to 4. Oo. So, may tama din siya. Okay. So, kita niyo yung masyadong sasabihin na lang ng iba. Masyado naman kayo, isa lang ang bagsak, di na kapatid. Masyado naman kayong mahigpit. Hindi, essentials yan eh. Hindi pwede i-compromise yan truths dyan. Okay? Pagka ikaw salvation by works, hindi ka kapatid kasi tinapos na ni Kristo eh. Ba't mo dadagdagan ng works? So marami kang sasabihin sa Bible pero hindi ko matatanggap. Ito ay essentials. Meron pa ba kayong naisip na dapat nandyan? Wala dito yung doctrine of election predestination. Hindi essential yan. Yun ay naniniwala ako na kahit Arminian ay pwedeng gamitin ng Panginoon para sa kaligtasan ng tao. Dahil siya naman nagliligtas eh. Mali lang yung paliwanag nila paano naligtas. No? Kasi pag naligtas ka na, then ipapaliwanag mo na paano ba ako naligtas? Aaralin mo na yung Bible, magiging interesado ka na. So habang nag-aaral ka,
depende ngayon doon sa sino yung nag-witness sa'yo. Kung Arminian yung nag-witness sa'yo, ayun, papunta ka na sa Arminianism. Kung Calvinist naman yung nag-soul winning sa'yo, ayun, papunta ka na sa katotohanan. So, depende kung sino yung nag-soul win sa'yo. Siyempre, doon ka, yun ang nag-ano sa'yo, kumbaga, nag-baby sa'yo, di ba? Yun ang magbe-baby sa'yo. Magme-mentor sa'yo yun. Lahat ng sabihin nun, ano yun mo, i-consider mo na tama. Kasi tumama siya ng isa eh. Tumama siya ng isa eh. Ang tama sa kanya, salvation by grace through faith. Ikaw dati, by works. So, nung tumama siya isa, isipin mo, lahat ng sasabihin nito tama. Kasi ito ang ama ko sa pananampalataya. Yun. So, kahit ano sabihin nun, medyo baby Christian ka, ano ba malay mo? Yun. So, pasalamat na lang tayo. Kung kinoconsider nyo na napunta kayo sa tamang church, pasalamat sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God. Okay? Pero hindi natin sasabing essential yon na hindi saved. Pagka-Arminian, hindi saved. Hindi naman. Hindi naman salvation, kailangan maintindihan mo yung predestination. Kasi sa umpisa pa lang na, di ba, yun lang yung pinaka-basic na alam. Oo. Susunod na yung palalim. Oo. Malalim na yun, brad. Ngayon, kung gusto mo idagdag yon sa essential, pag may church ka na, lagay mo. Tapos, yung essential truths din, na pwede natin isama dyan, yung destination ng tao, yung heaven and hell. Literal heaven. Kasi may iba yung paniniwala nila. Some believe in purgatory. We don't believe in purgatory. Some believe that only in heaven. Some believe that there will be no people in hell. Kaya essential truth din po, Pastor. Essential. Ibig sabihin, pagka sinama mo yon, pag hindi naniwala sa literal heaven, hindi saved. Hindi mo matatanggap na saved. Parang kapag di siya niniwala dun. Kasi doon yung patungo eh. Kung hindi nyo paniniwala so, paano siya paano siya hindi kasi saan ka na-save? Saan ka na-save? Saan ka pupunta? Butuhan tayo, butuhan. Sandali. Tapusin muna natin to. So, kung hindi niya paniniwala, yung saan siya pupunta? Para, yung inaasahan niyan? Okay. Ano yung hope na pwede niya? Actually, ano yan eh? 17 yan eh. Yung essential na yan eh. Kino-condense ko lang sa 5 eh. Kasama yon. Kasama yon. Yung fundamentals of the faith. Hindi mo pala. Pero tama. Isa yon sa mga essentials. Wala na space. Totoong ligtas, Pastor. Sandali. Naghahanap talaga ng katotohanan yan. Ha? Ang totoong ligtas, naghahanap ng katotohanan Yes. Yung pagka-worship ng mga idols, ay iiwasan niya yan pag totoong ligtas yan. Tarang susunod siya sa Panginoon. Amen. Hindi. Obedience na yun eh. Pero, meron kasi, ganito, no? Halimbawa, yung naninigarilyo, posible kaya na ang isang tao ay niligtas na ng Panginoon, pero hindi niya na-overcome yung paninigarilyo niya. Okay? Hindi niya na-overcome yung pag-attend niya sa Catholic Church. Hindi niya na-overcome. Alam niyang mali. Alam niyang mali ang idolatry. Pero nahiya na siya. No? Halimbawa, ito isang example, no? Yung mga ma-attend sa Bible study ng mga nurse, karamihan doon, ayaw pang umalis sa Catholic Church. Yes. Pero, pag tinanong mo, dito sa 5 ito, pasado na sila. Naniniwala na sila sa salvation by grace through faith. Naniniwala sila, meron na silang eternal life. Pero, hindi pa sila makaalis sa Catholic Church. Halimbawa, bukas may mamatay na gano'n ang sitwasyon. Save ba yun o hindi? Hindi.
Hati-hati yan. Ha? Nasa Hindi. ng grupo. Naniniwala na dyan. Papunta siya sa langit. Ha? Pero hindi pa siya makaalis, hindi pa siya makapagpabaptize. Biglang namatay. Save yun. Kasi naintindihan niya yung kaligtasan. Oo. Paano siya niligtas ng Panginoon, naintindihan niya. Kaya hindi nag-apply. Parang katulad po nung sa may Yung fruits sabi lang ng kasi. Panginoon sa If on the cross. Opo. Parang ganun yung Walang alam na theology yun. wala. Nakaw lang alam yun. Magnakaw lang. Hindi ako yung kamatindi. Hindi, ang pag-intindi ng kaligtasan ay hindi basihan yun. Maligtas yan. Kasi dito sa bago sinabi sa ever learning but have not come to the knowledge of God. Kaya, anong point? Anong point mo? Ang point ko yung knowledge niya, hindi yun ang